It's me, Kimi. Welcome back to our channel. Hello po! Okay, ang vlog ko po today para po sa mga sumasakay ng bisikleta dito sa Japan. Marami na po ba nakakaalam nitong balita na to? Magmula po April 1, 2026, magkakaroon na ng rules dito sa bisikleta. Dati hindi naman siya masyadong mahigpit yung mga pagbibisikleta dito sa Japan. Pero ngayon, naghigpit na siya. Pag nagkamali kayo, magkakaroon pa ng penalty. Ang mahal na nga ng mga gastusin dito sa Japan. Tapos ngayon, wala, kunwari lang ha, for example, wala tayong kaalam-ala, nagbibisikleta lang tayo. Tapos bigla na tayo pinastop ng pulis. Mali na daw pala yung ginagawa natin. So, paano na yun? Kung puro penalty tayo, parang ang hirap naman, di ba, kung magbabayad pa tayo magdagdag gastusin. Ang trabaho ko po kasi dito sa Japan ay interpreter po ako ng Japanese and Tagalog. So, marami po ako natutulungan ng mga Filipino nakatira dito sa Japan. Marami po ako nakakausap ng mga Filipino na Nihongo wa karanai. Nihongo skoshi dake. Hindi ako marunong mag-Japanese. Konti lang ang alam ko na Japanese. So, marami din po na mga hindi na marunong magbasa pero nakatira dito sa Japan. Mga Filipino po na mga wakaranay sa Nihongo ang mga nakakausap ko araw-araw. Kaya naisipan ko po na i-share na rin sa inyo dahil nakatira po ako dito sa Japan at lumaki na rin ako dito. Naisipan ko din na nakakatulong na ako ng mga Filipino sa trabaho ko at sana makatulong din po ako dito sa pag-vlogging ko. Okay, simulan na po natin. So, diba? Start! Sa mga nakatira po dito sa Japan at sa mga hindi rin nakatira dito at sa mga baguhan din na parating pa lang po dito sa Japan, tingin ko gagamit po kayo ng bisikleta. Kasi po, pag nasa province kayo nakatira, medyo malayo po yung mga convenience store. So, kailangan talaga gumamit ng bisikleta. Lalo-lalo na po sa mga walang lisensya, driving license, na wala ring car. Kailangan talaga gumamit ng bisikleta or kaya maglakad na lang. Yun po. So, etong flyer, habang nakatingin na rin ako dito sa flyer, para sabihin na natin na tama itong mga kinikwento ko sa inyo, na isipin na hindi mali-mali ito, na gawa-gawa ko lang itong kwento na to. Ayun, para maniwala din kayo, i-check ko na rin itong flyer, di ba? Para ma-explain ko na rin po mabuti sa inyo. Ang magkaka-penalty po ngayon dito sa Japan pag nagkaroon kayo ng mali sa bisikleta, 16 plus po. Sa mga manginginom po, kunwari, kampay! Pagkatapos ng work, makikipag-inuman tayo sa mga katrabaho or kaya sa kaibigan. Tapos, pag pauwi na sa bahay, pag gumamit ng bisikleta na nakainom ng alak, pag mabigat po kasi ang kaso nun. Dahil nga, lasing or nakainom, pwedeng makadisgrasya. Ayun, so magkakaroon agad ng red ticket. Kaya po, sa mga mahilig po uminom, pagka nakainom na tayo, wag na lang po sumakay ng bisikleta. Maglakad na lang po, or kaya mag-train, or mag-taxi na lang kahit mahal, or kaya makitulog na lang po. Ito rin po, habang nagbibisikleta, gumamit ng cellphone. Nakatingin ka sa cellphone, tapos nakabangga tayo ng tao. Pag ganun din po, red ticket na po agad yun. Okay, sa blue ticket naman, ito po yung mga penalty kung magkano. Number 1, katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, yung magbibisikleta na gumagamit ng cellphone. So, kunwari, nagbibisikleta tayo, tamang-tama, napatingin tayo sa cellphone dahil nga yung oras, mag-check tayo ng oras, ganun, papasok sa trabaho. Nagbibisikleta ka, tapos tinignan mo yung oras, saglit lang, nakita ka ng pulis, pwede kang ma-penalty. 12,000 yen. Ichimang niseyen na agad yun na penalty. Pag ganon, warning lang po yun. So, blue ticket. Pero pag habang nagsiselfone ka na, nakabunggo ka ng tao, pag ganon, red ticket na po yun. Alam niyo po yung railway crossing? Yung train po dumadaan tapos may bumabaksak na gano'n yung para hindi makadaan na yung kotse tsaka yung mga bisikleta. Ang tawag po nun sa Japanese ay humikiri. Okay, sa humikiri, pag tatawid ng humikiri, ang mga kotse kasi, yung rules ng kotse, kailangan bago tumawid ng humikiri, mag-stop muna. Bago pumasok sa crossing, kailangan mag-stop muna, i-check mo yung kaliwat kanan bago ka mag-go. Ganon na rin po daw sa bisikleta. Kailangan pagpapasok ka ng crossing, mag-stop ka muna, i-check mo lang muna ang kanan, kaliwat kanan, kahit kung
kung saan sa kaliwat kanan o kanan kaliwa man, i-check nyo muna. Pag alam nyo nang walang dumarating na train, tsaka po, dediretso. O ano po yung magkakaroon ng penalty doon? Pag kunyari, alam mo na nga nang tumutunog na, klang, 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 pag tumunog na kasi nun, ibig sabihin nun may parating ng train. So, magsasarado na siya. Pag ganon, kunyari, alam mo nang pasarado na, pero nagmamadali ka na gusto mo na umuwi ng bahay or kaya na malilate ka na sa trabaho, tapos sabihin mo, saglit lang naman, papasok ka. Pag ganon, nahuli ka ng pulis, paroon ka ng penalty na 7,000 yen, balik na sa yen. Ayun, kaya pag alam na natin na tumutunog na siya at pasarado na siya doon sa crossing, sa humikiri, wag na pong pumasok. Okay, so number 3, kailangan po, tatawid po pag yung sa signal light po, kailangan tumingin na po mabuti sa signal light. Pag kulay blue ang signal light, pwedeng dumiretso. Go, go. Pero pag nag-red siya tapos tumawid kayo, yun ang may penalty. 6,000 yen po agad. Ayan po. 6,000 yen. Number 4, para po sa mga nagtatrabaho at sa mga umuuwi ng gabi, tapos walang ilaw ang bisikleta. Pag nahuli, 5,000 yen agad ang penalty. Ito naman, ito nakakalungkot to sa mga anime at sa mga J-drama sa mga dating panahon. Nagawa ko na rin to Dati yun dati yung wala pang mga rules Yung mag-aangkasan, di ba sa couple sweet yun? Parang, alam mo may kilig-kilig factor pa or kaya yung kunyari dalawa kayong magkaibigan na mag-close na nagkaangkasan kayo, bawal na rin po yun. Magkakaroon ng penalty. Pag nakita kayo ng pulis, 3,000 yen. Ali, ituturo ko sa inyo yung mga nakasulat dito Yung dito muna. Kasi ito yung pinaka pinapakita nila. Kung ano yung mga nakalagay dito sa flyer, ito yung muna yung ituturo ko sa inyo. Next naman po, pag may nakasulat na stop, meron kayong makikita dito sa Japan na parang sa mga kalsada na may nakasulat na gano'n. Triangle na pabaliktad. Ganun po. Pabaliktad yung triangle niya, nakaganyan. Tapos nakakulay red po siya. Nakasulat doon, tomare. Ibig sabihin nun, stop. Pag nakita nyo sa stop na nakasulat sa tomare, kahit sa kalsada makakita kayo ng tomare nakasulat. Ayan po yung kanji. Ayan, pag nakita nyo na yan, kailangan mag-stop muna kayo doon. Tingin sa kaliwa kanan or kanan kaliwa. Pag nakita nyo na walang kotse, walang tumatawid, tsaka kayo mag-go. Para sa mga ito, yung mga magkakaibigan, magko-close, isa rin to. Yung magchichikahan kayo pa uwi, kunyari after ng work or ano man, na magkasabay kayong gano'n, na magkatabi kayo nagchichikahan, na magkaibigan kayo, nagchichikahan kayo habang nag-uuwi, gano'n, bawal na rin daw po yun. 3,000 yen ang penalty. Ang dami no? Grabe, ano ba yan? Puro bayad na lang yung mga kasulat dito, sumasakit yung ulo ko. Ito rin, mag-ingat kayo. Ang delikado nito, ito. Shadow no Migikatsu ko. For example lang paano ko explain to? Kasi yung dito sa Japan, pang right-handed po yung dito pag tumatakbo ng car. Dito kami sa right. Sa Pilipinas, diba, tsaka sa US, sa left po yung handle ng car. Pag dito tatakbo, kailangan yung kotse nasa kaliwa. Kaliwa po pag tatakbo pa diretso. Pag kunyari, yung kotse nandito sa kaliwa na dumediretso, bawal kang bumaliktad na papunta sa kanya. Kunyari, yung kotse papunta dito, na yung bisikleta, papunta ka doon. Yan ang bawal daw. Ito na daw yung meron na daw penalty. 6,000 yen na daw po agad. Kaya dapat, kung saan nakatingin na yung kotse na padiretso, dapat pareho din yung pareho din yung pagtakbo mo sa kanya. Sana naintindihan nyo. Medyo nahirapan ako dito mag-explain ng Tagalog. Okay, ayan po lahat na po yan. Na-explain ko na po sa inyo lahat ng mga nakasulat dito. Alam niyo, parang na rin kotse yung bisikleta. Ang dami ng rules, na ang dami ng penalty. Kasi alam nyo, marami po kasi mga pasaway dito ng mga nagbibisikleta. Kaya yung minsan yung mga nag-drive ng kotse, nahihirapan din, nagkakaroon ng aksidente. Kaya humigpit po yung mga rules dito about sa bisikleta. So, isa rin po ito, about sa helmet ito. Yung helmet, chinek ko kanina sa internet. Ang nakasulat naman sa helmet, hindi naman na pinipilit na kailangan mag-helmet daw. Pero, mas the best daw na mag-helmet.
Kaya mas the best po sa mga naghahatid sundo dito sa Japan na sa mga daycare, sa mga yochen, sa kinder, kailangan mas maganda na lang po pag-helmetin na lang po yung anak. At kung hindi nyo rin naman po ayaw din mag-helmet, mas okay na rin po na siguro na mag-helmet na rin po sa mga mother or kaya sa mga lalaki kahit nahihiya kayo. Isipin nyo na lang safe ang ulo ninyo kung makakaroon man ng aksidente. Kahit nakakahiya man or kaya kahit mainit man, mag-helmet na lang po. Pero hindi naman po yung pilit ha. Mas baga sinasabi lang na mas okay daw na mag-helmet. Yung sa helmet naman, wala naman nakasulat na presyo eh. Ayun o. Basta nakasulat lang dito, kailangan mag-helmet to. Ayun o. Mother, yung anak, tsaka yung lolo yata, yung father yata, or ano man. O, yun, kasama na rin. Lahat dapat daw naka-helmet. Pero hindi naman sinasabi na, pilit na dapat mag-helmet. Kung pwede mag-helmet na lang. At pagtatakbo daw ng bisikleta, parang hindi na yata pwedeng tumakbo sa pedestrian road. Sa mga lakaran ng mga naglalakad. Meron yatang pwede rin na pwedeng pumasok ng bisikleta. Meron yung ganyan pong marko na may kasamang naglalakad at may okay yung bisikleta. Pag ganyan, pwede kayong pumasok yung bisikleta. Pero yung mark, pag wala yung mark na ganyan, mas okay na lang na huwag kayo pumasok sa pedestrian road para hindi kayo masita. Ito rin na ituturo ko, marami din may hindi alam nito. Sa pedestrian crossing, ang tawag dito sa Japan, odanhodo ang tawag doon. Sa lakaran may makikita kayo mga white line din sa sa kalsada na may mga naglalakad. Pag alam niyo na may gustong tumawid, kailangan pagbigyan nyo. Kahit man kotse, pag kayo nag-driving din kayo ng kotse ha, kotse man o bisikleta man, pag nakikita nyo na may gustong tumawid, kailangan pagbigyan. Dahil dapat nauuna ang mga naglalakad. Ayun lang sana, tandaan nyo lang po. Dahil marami din mga Japanese na hindi rin alam to. Katulad nito, kunwari may naglalakad, tapos sabihin na, go po, sige po, mauna na kayo. Pag pinagbigyan kayo ng naglalakad, tapos dumiretso kayo, meron na pong nahuli sa ganun na case. Ang sabi ng pulis daw, kahit daw pagbigyan, dapat pinagbibigyan daw muna ang naglalakad kaysa daw dumiretso yung kotse. May mga ganun akong nakitang case. Kaya pag kung sakali kayo po, pagbigyan nyo na lang po. Para hindi na lang po kayo masita ng pulis. Ayun. Tapos ito po mga tomo, natakot ako dito, may nakita ako. Sa mga meron daw na driver's license daw po at nagkaroon daw ng kasalanan sa pagbibisikleta, na sumasakay daw ng bisikleta, nagkaroon daw ng kasalanan na mabigat, pwede daw po magkaroon ng license suspension. So, may papastop kayo na hindi kayo pwedeng mag-drive ng kotse na 180 days. Ayun. Ito yung nakakatakot. Kaya sa mga marunong magmaneho at may magkotse, parang iniisip ko na lang, huwag na tayo magbisikleta, magkotse na lang tayo. Kaysa naman may mga ganyan pa na masyadong naikpit, ang higpit, no? Kaya nga sa mga parang, lang para sa akin lang parang sinusulat na lang dito nila, hindi na lang nila isulat, huwag na kayo magbisikleta, char. Ayun po. So, ang dami talaga mga bagong rules na mga sinasabi. At ito pa rin, isa pa, pasensya na, ipapahabol lang to. Sa mga nagbibisikleta na gumagamit ng payong, na kunyari may hawak na payong ganyan, bawal na rin po ito. Meron na rin siyang penalty. 5,000 yan ang penalty. At ito na yung pahabol din to. Bawal na rin daw po mag-earphone na mga nakikinig ng music habang nagbibisikleta. Pag nahuli daw na nakikinig ng music daw na may earphone daw po, 5,000 yan din ang penalty. Grabe na sila ha, grabe na to. Ayan. At saka daw po yung bisikleta, pag kunyari sira daw yung brake, hindi daw tumatalab yung brake. Pag nalaman daw na sira, hindi gumagana yung brake, 5,000 yan din daw po ang penalty. Kaya po sa mga nakatira dito sa Japan, sana nakatulong itong video na to sa inyo. Dahil talagang nagmadali lang ako din kumuha. Kaya kung sakali may mga mali akong Tagalog, pasensya na po. Pero bukod dun ganyan siya karami yung rules. Pag pinasa ko to lahat, nako, baka abutin na tayo hanggang bukas. Ayun po. Pero ang masasabi ko lang, yung mga nakasulat dito talaga na mga kailangan ingatan, yung mga naturo ko sa inyo, mag-ingat po tayo para na lang po na hindi na rin dumagdag yung gastusin natin sa araw-araw at mahirap na po na magkaroon po ng penalty. Ito rin po, pasensya na po, dagdag ko rin din to. Pag yung nagkaroon ka daw ng penalty na binigyan ka ng pulis na, kunyari sabihin na natin na gumamit ka ng cellphone habang
nagbibisikleta ka, ichimang ni Seiyan 12,000 yen. Kunyari, hindi ka tumupad, hindi ka nagbayad. Pag ganun daw po, hindi ka daw tawagin sa court o magkaroon ka ng kaso. Kaya daw po, sa mga tao po, pag binigyan ka ng penalty, mas okay daw na magbayad ka na daw ulit para daw end na daw po agad yung finish na. Wala nang magiging usapan. Basta daw magbayad daw po ng pera. Yun, ang nakasulat dito. Ano po masasabi niyo dito sa vlog ko today? Ang talagang ina-upload ko po dito ng mga videos, mga araw-araw na mga gawain, kung paano kami tumitira dito sa Japan, tsaka kung may mga helpful tips din po ako sa inyo na maituturo para po maging masaya, happy, and safe ang pagtira nyo dito sa Japan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa channel ko, subscribe na po kayo para marami din po kayong malaman pa. Tsaka baka mag-enjoy din kayo dito sa vlog ko, dito sa channel namin, para makita nyo rin na, ganito pala manirahan sila Kimi. Ganyan, mga ganyan-ganyan. Ayan, basta i-watch nyo na lang po. Okay, so napahaba na po. Maraming salamat po talaga sa mga nanood dito today. Okay, sa uulitin na lang po ulit. At kung meron kayong request na content na may gusto pa kayong malaman, i-comment nyo na lang po dyan sa baba. Yun. Maraming salamat po sa pag-watch ninyo. Sa muli po natin pagkikita mga tomo. Minasang, matanim. Bye-bye! Ingat po tayo sa bisikleta, pati po sa mga nagmamaneho ng kotse. Bye-bye!